Magandang araw mga kaibigan, welcome back po sa ating YouTube channel. Sa video po natin ngayon ay mag-e-explore tayo sa area na to dahil nga po mayroon po tayong nakitang mga palatandaan o tinatawag nating Yamashita treasure sign or treasure marker. Ang area na to ay hindi po sa amin, binisita lang natin ngayon para explore at para pag-aralan ang lugar na ito. Ang dala po natin ngayon ay itong libro, ang isa sa mga ginagamit natin para pag-aralan kung ano ang makikita nating mga marker or mga sign dito. At may gamit po tayong metal detector at mayroon din tayong dalawang drone ngayon na papaliparin sa ere para makita natin yung buong area. So ang kasama po natin ngayon, ang ating kasama sa paghahanap, at itago lang natin yung kanyang pangalan. Tawagin nyo na lang TH Eagle. Pwede nyo ring sundan yung gagawin niyang YouTube channel at panoorin yung mga exploration din nila para mayroon din kayong matutunan gamit ang libro at saka yung mga kagamitan natin. Ito, kung mapapansin nyo, mayroon pong isang bato na mayroon pong marker. Yan. Ito. At kung mapapansin nyo, itong dulo niya, itong dulo, ewan ko lang kung makita dyan sa video. Palayo muna natin yung drone. Opya. Yan. Kung mapapansin nyo po itong bato na to, ito. Yung dulo niya dito ay matulis. Ito, naka-involve siya. Umangat siya kaunti. Pero yung line niya, diretso-diretso. Tapos dito sa ibabaw, ito. Yan, pababa. Ano po siya? Naka-involve pa rin. Tapos kung mapapansin niyo po yung dito sa gilid, ito. Medyo ano po siya, matulis. At ayon po sa libro na ating ginagamit, based dito sa libro, hindi po sa ating sariling interpretasyon, ang mababasa natin or ang ibig sabihin nito ay ganito. Hahanapin ko muna. Dito sa libro, ipapakita ko yung picture, letter D po siya. Ang ibig sabihin po nito ay rock enclosed treasure. Ang ibig sabihin, yung treasure ay tinambakan or sinarhan ng maraming bato. At isa rin sa ibig sabihin nito ay nasa loob ang bato. Kasi ang dito sa libro ay rock enclosed treasure. Ang pinaka maganda dito, mga kaibigan, ay dito sa ibabaw niya, eto, dito sa ibabaw, ito. Yan. Mayroon po siyang letter K na sign. Ibig sabihin nito, rock enclosed treasure, tapos dito sa ibabaw, dito sa itaas niya, ay mayroon po siyang letter K na sign. Kung dito ka sa personal, manonotice mo talaga siya na letter K yung kanyang sign. Pero parang sa video, parang hindi mo siya manonotice na letter K, at posible rin na letter H ito. Kasi ano po, yan, yung line na yan, yan. At ang line na yan ay dito, tapos patagilid yung kanyang yung nasa loob. Pero kung dito ka sa personal, manonotice mo talaga na letter K siya. Pero isa sa mga nagbibigay ng direksyon din nito ay ito. Itong dulo niya, yan. At kung mapapansin mo rin, ang posisyon ng batong ito ay nakaturo doon. Yan. Yun ang straight niya. Ito mga kaibigan, yan. So kung mapapansin nyo po yung kanyang forma, san? Ayan. Sige, sige. Hindi ako matanaw. Kung mapapansin nyo po yung forma niya, yung dulo
ng bato, yan. Sige. Dulo ng bato ay nakaturo doon. Yung direksyon niya. Tapos yung dire, harasa. Ito, yung marker. Kung dito ka sa personal, manunotice mo talaga na letter key siya. Ito letter key. Kasi hanggang dito yung dulo niya. Pwede ring letter H, pero para sa akin, letter key talaga siya. Tapos itong dulo niya, nakaturo doon, banda. At uulitin ko lang, ito ang kahulugan nito ay rock enclosed treasure. Ang ibig sabihin ay yung treasure ay nakasarado ng mga bato or tinambakan ng mga bato. At yan ho yung hahanapan natin ng solusyon, sundan yung mga marker na nandito. At yung letter K naman, ang kahulugan ay marami. Una, under. Pangalawa, nasa unahan lang. At yung pangatlo, ang ibig sabihin nito ay nasa paligid lang. Pero sundan muna natin ang arrow na to para malaman natin kung saan papunta ang kanyang direksyon, yung dulo. Kaya puntahan natin. Sige, okay na? Sige. At ito naman, kung mapapansin nyo po, mayroon po siyang naka-engrave or parang putol, parang hagdanan. At pwede kang umupo dito. Yan, titingin ka doon, pwede. At itong isa, ito ay heart siya. Yan, pinurmang heart, at ang dulo niya ay pormang heart talaga. Pero sundan muna natin ang direksyon nito. Ngayon mga kaibigan ay pupuntahan natin itong tinuro o pinunteriya ng rock enclosed treasure. Kung mapapansin nyo po sa ating video, makikita nyo naman talaga na mayroon pong mga naka-pile or nakalagay na mga bato sa area na yan. Ang ibig sabihin kasi ng rock enclosed treasure, uulitin ko po, ang ibig sabihin ay yung treasure ay posibleng tinabunan or tinambakan ng mga naglalakihang bato. Protection po nila, at posible rin na napaloob yung treasure sa bato. Yan po yung kanyang kahulugan sa rock enclosed treasure. Ito yung nakita natin kanina sa isang area yan. Yan po yung kanyang kahawig. At dito sa ating libro, ang sinabi talaga or ang mababasa natin ay rock enclosed treasure. Pwedeng ang treasure ay napaloob sa bato, at pwede ring yung treasure nilagay muna tapos nilagyan ng maraming bato. Parang cover niya yung bato. Parang nakasarado yung bato. Yan ho yung kanyang kahulugan. Kaya posible po yung nakita natin, yung tinuro ng dulo ng bato na na-explain natin kanina, ay yun po yung mga bato na posibleng nagsarado or nakasara sa treasure. Abangan nyo po yung ating part 2, uulitin ko kasi hindi pa po tapos ang ating exploration sa area na yun o pagdidikod natin sa area na yun.